sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apo Pade, Father Jerry Orbos, oras alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Api. DZRH Damdaming Bayan. Abay, itinatanggi po mahabigan ni dating actress Nadia Montenegro Asistio. Ayan, ang paratang, ang akusasyon o report na siya ay gumagamit ng marijuana. Ayan, dyan po sa CR ng Senado na nangamoy pa hanggang session hall. Ayan, sabi niyo, grabe naman, bakit umabot hanggang session hall? Abay, paano ba naman kasi mahabigan ni, ano pala yan, dyan sa Senado, centralized ang air condition po mahabigan. Kaya kahit nasa ang sulok ka man ng Senado, ayan, kung nagluto ka ng tuyo dyan, o kaya tsumongki ka ng marijuana, aba, amoy na amoy sa buong building ng Senado. Cocaine naman. Chongke lang tayo, kuya. Alang chong ano rito? Sabagay, sabi na natin Pangulong Digong yung daw marijuana at saka cocaine, ano lang yan? Pareho daw organic yan. Pero binigyan ng 5 days ang Nadia Montenegro ni Atty. Jurado, ha? Yung pong lawyer, chief of staff ni Senator Robin Hood Padilla, ha? Para mag-explain, magpaliwanag sa report ng Senate Sergeant at Arms sa alegasyong siya ay gumamit ng chonky marijuana sa loob ng CR. Pero ang sabi ni Nadia Montenegro ay vape lamang daw po mahabigan, ha? O ikaw yung mga nagbebip na may gumagamit ng marijuana flavor, nakangamoy ba yun? Pero alam ko yung mga strawberry flavor, ano yan ha? Coffee flavor, yung mga kasama na, sino nga ba yung mga mahilig sa vape dito sa atin? Kung magpausok dyan sa harapan ng building natin, akala mo may sunog. Amoy na amoy yun ha? And yung mahabigan marami tayong isa ngayong araw ng Biyernes. Abay, thank God it's Friday, ha? Abay, maganda umaga nga pala sa mga taga Bureau of Customs, ha? Good morning, Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan, meron na bang ribbon cutting ngayong Friday? Thank God it's Friday. Chill-chill lamang po tayo mga kuya, mga ating. Chill-chill lang. Kaya lang parang magiging chill-chill lang. Ang dami natin mga maiinit na issue ngayon. Pero Senador ba yun, Raymond? Yung sinabi na isang senador na Brad, magpabawang ka, nangangamoy ka.
Naamoy chonky ba? Ayan, kaya tuloy ang Senado po mahabigan magsasagawa daw ng random testing. Drug testing sa mga staff, mga empleyado ng Senado. Kaya huwag niyo sama yung mga senador naman. Malalaki na sila, kagalang-gala ang mga yan. Pero sino nga ba itong dalawang cabinet secretary na namumurong sibakin, Miss Let Narciso, ha? Abay, mainit pa rin, ha? Ayan. Kaya lang noon pa dapat tanggalin ang mga ito. Kaya lang ha? Yung isang cabinet secretary ay malakas kay presidente. Napigsa ka kay ni Apo Presidente Apo. Yung isa naman ay malakas ang kabit kay First Lady. Ayan, pero mukhang napupuno na rin yung mag-asawa, ha? Ayan. Dapat naman na Mr. President, Madam First Lady Lisa Marcos Araneta, pagkapabigat na po sa inyo, ha? At nakakasama na sa inyong administrasyon. Ito tali, itong dalawang cabinet secretary ito ay actually parang bilyonaryo na yata ang mga ito, ha? Ang dami ng kinita ng mga ito, ha? Sa mga komisyon lang. Tanggalin nyo na, Mr. President, kung sila po ay nakakasama sa inyong administrasyon. Abangan natin yan, ha? Pero etong malupit, mga kuya, mga ateng, sandali lang mga let, ha? Abay, bakit kayo ba nagsasawa na sa mga politicians na mamuno sa ating bansa? Aba, may mga grupo na po mahabigan na naglulunsad, ha? Ayan, abay, gustong, Ayan, magkaroon na ng RSA for President movement. Wow! Don Ramon Ang, patatakbo yung presidente, ala Donald Trump? Aba! Baka sabihin ng ibang mga typers yan, baka maging Pacman yan. Ayan. Pero in fairness naman kay Don Ramon San Miguel ang mga kaibigan, ha? Abay, di ba nga, kaya sabi nga natin, pwede bang i-recommend na gawin ng Pangulong Marcos na ito? Presidential Advisor on Flood Control? Kasi pagka nag-explain po, mahibigan, na nagpresenta ang Don RSA, ha? Abay, talo pa ang mga district engineers ng Department of Public Works and Highways, ha? O yung nga pala, sino nga bang district engineer ngayon ng National Capital Region? Apo Manny Bonoan, abay, pakitingnan nga po itong, yung mga main thoroughfares naman na secretary, ayan. Pwede ba atasin yung ating mga pagka main thoroughfares naman, pwede ba bilis-bilisan po ang paggawa? Dapat 24/7 ang gawa dyan. Katulad na lamang po mahabigan yung ginagawang flood control dito sa corner, ayan, intersection ng Taft Avenue at saka Buendia. Naku, Diyos ko, ha? Abay, 1 linggo na kaming nasa traffic ni Sister L dyan. At marami po ang dyan, ha? Nadaanan ko kanina, kagabi, parang wala namang gumagawa. Diyos ko. Nadaanan ko minsan, tatlong tao lang yata yung gumagawa. Kailan matatapos yan? At kaninong project yan? Apo Secretary Manny Bonoan. Ay, nako talaga, buhay-buhay. Teka muna, report muna tayo. Bakit ba ganun? Sabi natin, thank God it's Friday dahil it's swell day. O nga pala, It's swell day, mga kuya, ha? Ayan. Kaya lang it's swell day, kaya lang ang mga taga Bureau of Customs, Commissioner NEP. Ayan, mukhang ala pa rin ribbon cutting sa kanila, ha? Malulungkot. Pero jolly daw ang dating Pangulong Digong Duterte, ha? Ayan. Abay, protesta ba ito o ha?
Ang dating Pangulong Digong po mahabigan hindi pala nag-aahit. Ayan. Kaya mahaba na ang kanyang bigote at balbas. Ayan. Sabi nga nung ni Kitty, ha? Ayan. Parang nagiging kamukha na raw siya. Pumayat pa, ha? Ang dating Pangulong Digong. Ayan. Parang nagmukhang kamukha na ni Confucius. Ang joke-joke naman ng dating Pangulong Digong uncle daw niya si Confucius. Ayan, pero nakatawa din, ha. Ayan, ang sabi po ng mga taga The Hague, ayan, sa Oblo, ayan, ang dating Pangulong Pangulong Digong, ang tingin po nila sa kanya, siya ay humble and jolly. That is a freedom of expression. Alamin na nga natin ang report mula sa Malacanang. Ano ba ang latest? Ay, good morning nga pala kay Seka Boying, ha? Dami tuloy ni-nervous nung kayo mga taga JBC, ha? Pinagbigyan si Seka Boying, ha? Na makasama sa mga nominees pa rin for ombudsman, ha? Dapat tatatlo na lamang yung pagpipilian, nadagdagan pa uli, ha? Ayan, good morning, Apo Associate Supreme Court Justice Samga Erlan. At siyempre si dating COA Chairman Mike Aguinaldo, ha? At siyempre, ha? Balitang malapit kay Madam, ha? Kay First Lady, ha? Yan. Si Deputy Executive Secretary under para sa iyo to, Apo Lucas. Ayan. Yusek Jomar. Ayan. Itong si Lisa Mark Logan. Ayan. Logan lang, walang Mark. So tuloy pero hindi po nawalan ng pag-asa yung brad namin, ha? Ayan, mga brethren, ha? Abay yung kuyang nating si CSR Commissioner Beda Epres, ha? Abay hanggat wala daw na-appoint na ombudsman. Abay tuloy ang kanyang pagsisimba sa Quiapo. Ayan, kuyang De Quiros, Justice, ha? At hindi lang sa Quiapo ngayong Biyernes, ha? Miyerkules nagsisimba na rin sa Baclaran, ha? At tuwing Huwebes ay St. Jude. Talaga naman, ha? At tuwing Linggo naman ay Santa Clara. Paano si Judge Felix Reyes? Brad, ayan, good morning ng PCSO, ha? Of course, sabi ni Bossing Mel Robles ng PCSO, ha? Abay, hindi nawalan ng pag-asa yan. Ayan. Yan ay, ang patron naman niya ay St. Peter. Ayan, si San Pedro. Brad, tuloy ba ang sabong derby natin, ha? Abay, inimbitahan kayo ni kayo mga sabongero, inimbitahan ni Kapitan Rex Cayanong. May pa-derby daw siya sa August 22 ba sa Libertad Pasay Cockpit, ha? Ayan. Nag-aaya ba ng mga manood ng sabong? Hindi ko mahilig sa sabong, sabi ko. Bossing, manood ka, sabi niya. Abay, bakit? Ano bang meron? Ayan. Baka daw merong atraksyon, ayan, sa kanyang pa-derby. Ayan. Baka daw dumating ang Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. Daming bayan. Ayaw ni Cesar Montano ng ganyan, ni Atong ng ganyan, ha? Pero ano kaya, ha? Kung itong si Governor ito, Inares, ayan, Attorney Jun Santiago, ha? Jun, abay, paano nga kaya kung ha? Kung ang magbitaw ng manok sa mga paderby ninyo, si Sunshine Cruz at saka si Gretchen Barreto, ha? Dami siguro manonood dyan. Daldal ko daw. Sige, report na nga.
Sabi ko naman siya, thank God it's a Friday eh. Ayan, chill-chill lang tayo ha. Pero eto na ang report ng Pangulong Marcos tuloy. Ang report ni Let Narciso, pero sandali lang Let ha. Ayan, bago dumalo sa graduation rites ang presidente ha. Abay, i-congratulate muna natin itong mga awardees ng UP Alumni Association bukas. Bukas pala ng gabi yan. Akala ko tapos na ha. Ayan. Abang, kasama pala itong kaibigan nating dating presidente ng Napocor. Napocor President Gladys Santa Risa, isa sa mga awardees. Ayan, sa awards night ng 2025 UP Distinguished Alumni Association. Wow! At syempre, ang number 1 na award yan ay, syempre, Little President Apo. Congratulations, Apo Secretary Lucas Bersamin. Kasama pa rito si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Siyempre, kasama rin dyan si mga brethren, ha? Justice Joe Lopez, na binabati ng mga taga Manila Travel Square and Compass Club. Congratulations ko yung Joe Lo, ha? Pati pala itong si singing secretary mahabigan ni award rin pala, ha? Ang maganda at batang-batang DBM Secretary Amena Pangandaman. At yung Brains and Beauty rin ng Land Bank of the Philippines. Congratulations sa President Lynette Rosana Ortiz. Si Gladys Santa Rita ay awarded sa kategorya ng Good Governance in Public Utility Development and Hydraulic Resource Stewardship. At mga awardees ng UP Alumni Association bukas, congratulations. At sa mga lahat ng graduates naman ng Philippine Merchant Marine Academy, congratulations din. Dahil ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos nadalo sa graduation ng PMMA. Ayan. Saan ba ito? Sa Maribeles, Bataan ba ito, Mislet? O dito lang sa Metro Manila? At anong oras yung graduation na yan? Ayan. Para bang ano yun to? Parang PMA, PNPA rin ba ito? Ha? PMMA naman. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay biyaheng Zambales. Si Pangulong Zambales. Ayan. Lakay sa San Narciso. Ayan, ngayong umaga. Guest of honor at speaker ang Pangulo sa commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy. Mayroong 252 graduating cadets ang kadaligtan, class of 2025 ng PMMA. 144 ang Bachelor of Science in Marine Transportation at 108 ang Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang kanilang class valedictorian ay si Midshipman First Class Mark John Castañeto ng Llanera, Nueva Ecija. Mula sa Zambales ay didiretso si Pangulong Marcos sa Bulacan para mag-inspeksyon ng flood control projects. Partikular niyang sisilipin ang rehabilitasyon ng river protection structure sa bahagi ng Barangay Bulusan sa Kalumpit at ang flood mitigation structure sa Barangay Frances sa bayan rin ng Kalumpit. Lakay? Natukoy na ba yung ano dyan, yung cost ng baha dyan sa Bulacan? Yan ba ang kanyang pupuntahan? Kung ano na ang mga natapos na flood control projects dyan? Oo, Lakay, ayan. Sisilipin yung mga ongoing na mga proyekto. Matatandaan mo halos nitong mga nakaraang linggo ay actually last week pa na may mga binibisita na si Pangulong Marcos ng mga flood control project, Lakay. Ayan. Teka muna, Miss Let. Ayan, ang daming nagtatanong yung mahilig bang magbakasyon tuwing weekend. Ayan. Para itong si Judge Berna. Ayan. At saka itong si Tunying. Tsaka si Jerry. Ha? Yun daw bang August 22 na sandwich ng 21 at 23 na Sabado, ha? Wala bang deklarasyon ng Malacanang Apo Lucas na holiday economics? Ayan, tulad ng ginawa ni dating Pangulong GMA noong time ni Gordon. Ayan, siya ang DOT Secretary.
Sa ngayon lakay ay wala pang anunsyo tungkol dyan ang palasyo. Ayan, So kasi malalaman natin kung mayroon nga bang deklarasyon ng holiday economic, pero sa ngayon ay wala pa. ayan, hindi pa yata ginawa na ba ng Presidente Marcos ng ganyan yung mga na-sandwich? Ginawa niya na rin. Ginawa na rin ba? Na rin lakay na ginawa niya. Di gawin niya uli. Para naman Consider kasi lakay dyan ay yung mga di ba, yung mga kumpanya, yung mga negosyo, ganyan. Pero ang paliwanag din naman, kaya nagkakaroon ng holiday economic, para kumita rin, di ba? Kasi nga nagbabakasyon yung mga tao. Kaya lang sabi ng ating bubit na dilawan, ayan, naku lakay, baka malabo, ha? Ayan, bakit? Alam mo naman ng August 21, assassination ni Ninoy Aquino yan, talaga. Anyway, buti nga di kinakancel na holiday yan. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Leta. So yan naman schedule ng Pangulong Marcos ngayong thank God it's a Friday. Lakay Zambales at Bulacan para ngayong araw ng Biyernes. Nasa Zambales ka na ba ngayon? Wala lakay. Di ka naman nabunot. Ang bira naman. Sige nga Rod. Ayan, maraming salamat, Miss Leta, mula sa Malacanang. Good morning lakay, ko si Let Merciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali lamang sa mga reports. Sandali lamang Val Gonzales, ha? May special report nga ba itong si Val Gonzales? Itong ating investigative reporter, ha? O nga pala, dapat na gawin yung mga project po, mga kaibigan ni Apo Lucas. Ayan, Apo Lucas tuloy. Ayan. O nga, baka pwede kayo maglabas ng executive order na sa bagay may batas na yata yan, di ba? Na lahat ng mga government projects, ilalagyan ng billboard ba kung sinong may project yan, magkano ang halaga? Ayan. Katulad nung flood control project ng Saint Anthony diyan sa may Santo Domingo, ha? Andun yung billboard ng signage ng DPWH, yung contractor, ayan, at kung kailan nagsimula at dapat matapos, ayan. Dapat may ganun para alam natin kung sinong pinupukpok nating contractor, ha? Ayan, may report si Val Gonzales. Pero bago yan, makuyang mga ating, alam nyo naman na malapit na ang Pasko, ha? Abay, kailangan mamigay muna tayo ng aginaldo ngayong Friday, ngayong Swell Day. Ilang days before Christmas ba, Sister El, ha? Narito muna mga kaibigan ang pamigay ng aginaldo mula kay Ninong Sherwin. Buti na itong si Sherwin, di naubusan ng pera nga pang aginaldo ito, ha? 132 days before Christmas. Ang bilis-bilis talaga, kuya, ha? Kuya Jose Marichan. At ang nino ng bayan, kuyang Rolly Masangkay, nasa inyo sa, Barangay 4, Pasay City. Ayan. At narito ang nino ng bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas is just around the corner. Sabi ko,
Ang Christmas nasa kanto na lang ng Ross Boulevard at Pedro Bucaneg. Vito Cruz. All your letters to send. Ninong Sherwin, sino ang maswerteng bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Biyernes? Thank God it's a Friday. Ninong Sherwin. Yes, Lalakay, magandang umaga. Hindi lang dyan sa may kanto ng Ross Boulevard at Pedro Bucanigang Pasko, Lakay. Kaya dito rin sa may kanto ng E. Rodriguez, tsaka ng service road ng Ross Boulevard. Ito yung Barangay 4, Lakay, kung nakatatara mo dito yung tramway, yung kainan dito. Dito yun yung E. Rodriguez sa may Barangay 4. Pero ang mas nakakagulat, Lakay, natira pala dito sa Barangay 4 sa E. Rodriguez Street. Dito si Eloy Amang Rodriguez, ang dating Senate President, Lakay. Eloy Amang Rodriguez? Oo, Lakay, na ang alam natin, pinanganak sa Rodriguez Rizal, dyan sa dating Montalban. Ngayon, noong 1951 pala, Lakay, natira dito si Amang Rodriguez dahil nagpatayo siya ng bahay dito nung siya ay mahalal na Senate President para mas malapit sa Senado. Yan. At mula noon nang natira nga dito si Amang Rodriguez, dito na rin siya binawian ng buhay noong 1963, Lakay. Sa bahay na, yan, dito sa may Barangay 4 sa may Etong video mo, yung mga kababayan natin nagtayo na ng barong-barong sa gilid ng pader eh. Ayan. Ito, Lakay, yan yun, yung makikita mo na pagdadaan dito sa Rodriguez. Yung ang mga bahay, Lakay, halos isang dipa lang yung kanilang loob ng bahay. Kaya ito yan, nasa gilid lamang ng kalsada, Lakay. Pero ang malakasan dito, yan, yung nanonood. Ang daming astig naman si Kuya, ha? Ayan. Si tatay pangalan nyo? Eduardo Clemente po. Si tatay Eduardo Clemente. Alam mo, Lakay, napapansin nga doon ni tatay Eduardo na kapag nadadaan tayo rito, ang hinahanap natin, nakikinig ng radyo. Siya naman pinakikinig niya sa mga cellphone. Naka-tune in siya sa DZRH araw-araw. Wala ano kasi sisimula makinig ng manood ng DZRH sa yung cellphone. Yung alas 3 po. Alas gising tour ng umaga, pati ako. Pinabubuksa po. Kinig ako. Doon niya pakinggan. Kasi ako sa DZRH. Balitang Fronti pa lang, Lakay, nakatune in na sila. Aba, kay Jesus Javier Habson, nakikinig na siya, ha? Nakikinig na po ako niyan. Balitang Fronti. Tapos sunta ng Dos. Yan. Yung mga ang Angelo sa Jerry Baha. Ayan, tsaka Gabi ng Lagim. Ngayon sa Damdatan yan. Kasi yung abisado lahat, Lakay. Oo nga. Sino paborito mong announcer pag umaga, tatay? Hindi, yung Makal. Aba, bigyan ka agad ng premyo si Kuya, ha? Ayan. 1,000 pesos? Oh, wow. Thank you. Ayan, 1,000. At syempre, meron ng bigas. Ano? Nakakabili na ng bigas. Ay, hindi na. Huwag ka na bumili ng bigas ko dahil bibigyan ka namin ng naimbag na bigas. Hindi ka na bibili ng bigas. Dahil ito ang isang na imbag na bigas. Yan, ulam na lang. Wow. Ay, hindi ka na rin ng ulam dahil meron kang t-shirt. Grocery. Ulam na dyan. Salamat po. Meron dyan ulam, meron dyan meron din dyan layon. May kasama ng lechon yan, Kuya. Ayan, lechon baka. Ayan. Si Lion King. Oh. Ito si Lion King. Ayan. Alaga nila dito. Alaga, pampaswerte, ha? Ayan. Para yung driver ng jeep niya na may manok sa ibabaw ng hood, pampaswerte daw sa biyahe. Okay. Bigyan mo si Kuya ng vitamins. Pambira kasi rin, baka makalimutan mo pa yan. Ayan, nagbibideo si ate, oh. Ayan. Ayan. Si... Ito meron kang vitamin E. Thank you. Salamat po. Ito, iniinom po bago matulog. Isang shot. Aba, ayan na. Sabi ko na sa iyo, ha? Vitamin E. Bayan. Pero tama, Kuya, isang shot lang, ha? Huwag walwal, ha? Ayan. At eto ba, siyempre dahil wala kang radyo, wala kang mapakinggan, bibigyan ka namin ng DZRH mini component. Ay, ayan ang damdaming bayan mini component. Pag binuksan mo, DZRH yan. Dire-diretso ka na makikinig. Ayan. Para hindi, wala nang charge ng
load sa yung Ayan, pakikinig. pagkalagay mo sa FM yan, love radio yan. Ayan, Radio tuwing umaga. Ayan. Hindi na sa cellphone. Pero datali ko, baka maramdaman yan, may dumaan na mga halbo ko. Talian mo, kuya. Talian mo. Ayan. Wala pong ano bang, kuya. Talian daw niya. Tatalian. Para nga naman wala nang kawala. Wala nga makakuha. Kaya nga lang bayong, sinapasok sa loob ng bayong. May mga dumadaan na naglalakad-lakad na kunyari. May dala-dalang bayong. Tapos pag natikuhan, kukuhanin, ipapatos sa bayong. Kunyari, walang nawala. Aba, loko-loko may bayong yan, ah. Yan dito. Aha. Oo. Dapat yan, inatan. Oo. Talian. Kaya naman, nako, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Caesar H, baka kayo nasusunod nating winner sa Caesar H Malacash promo. RH Trick, Surwin, Bata, Paro, Caesar H, sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuya Eduardo. Ayan, mga ateng aling Pilising. Merry Christmas. Uy, si Lola Felicing Matira ng Batangas City. Ayan. Abay, binabati ni paring Ador. Ayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang Raymond. Ayan. Magkakaroon na ba ng random drug testing sa Senado? Kasama ang ilang senador dyan sa random drug testing na yan. Mga staff lang, mga empleyado. Ayan. Standby manang Milky Regonan. Nako, good morning Senate President Cheese. Paano yan? Ayan, itong mga maglalabang presidente, ha? Abay, baka mamaya makumbinsin ito si RSA, ha? Meron ng Dr. Alan Racho, ha? Ayan, Mr. Cesar Lee, ha? Abay, may mga nagsusulong na ng Ramon San Miguel ang for President movement. Alaga lang, ha? Babalikan natin ang mga reports na yan. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Good morning, Chief Justice Alex Jesmundo. Apo Kabsat, ayan. Agpigpig sa walang tikwa, ha? Di ka maawa ng tinamnama, Apo. Ang kararag ka, ayan. Good morning, Apo Justice Samuel Gaerlan. At siyempre ang ating mista, ayan. Masikat na raw siya mga mista kay Mayor General BBM, ha? Benji Banyas Magalong. Itong si ating mista, General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:43. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Celebrate! Si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Hi, good morning, Mama Glory. Ayan, kumusta yung lover boy? Ayan, Mike De Jesus ng DBP. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. Diyos marhay na aga sa Indogabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Lalong-lalo na po sa Jubillar Albina Fiesta, Lakay. Oy, happy fiesta. Mahaba ang namin, Lakay. Celebration ng fiesta namin. Pero ang isa sa inaabangan dyan ay yung mutya ng Jubillar. Yes. Yung sinalihan mo. Ayan. Hindi ako sumali doon. Hindi ka sumali. And batiin ko ang aming Mayor Ayan. Jorem Arcangel, bago pa ako sitahin nila Kay. And of course, ang Joel aking Arcangel. Jorem Arcangel, yes. Baka sa araw-araw na kababati mo sa kanya, baka tumakbo ng governor. Congressman. Mukhang tatakbo, ay mukhang ano nga Bukal. siya na kay. Mukhang ano yung sa Mayor's League sa Albay, parang mukhang president, hindi ko alam, basta gano'n. Tapos, batiin ko rin ang tito ko, baka magselos. Ang vice mayor namin, si Tito Nong Arellano. Nong Arellano. Ang pangalan niya talaga Lakay ay Cesar. Cesar Nong Arellano. Yes. Ang threat kay Mayor.
Pero proud ako sabihin, Lakay, na talaga naman yung tito ko na yan, talagang top notcher talaga yung Lakay. Talaga, Every time tatakbo siya, mas mataas ang boto niya sa mayor. Talaga? Tito Nong, wala ba tayo dyan? Samantala, mga kuya, mga ating, dahil mahaba-haba ang bakasyon next week. Ayo, Lakay. It's a long weekend. Ayan, kaya pala itong mga taga-airline, si promote na ng free tickets, ha? Wala ba tayo dyan, Sir Steve? Ay, bakit? Si Sir Steve ang nasa linya? Ayan, pero bago tawagan si Captain Steve Dailisan. Gusto ko yung ikaw na nag-extra para sa kanya. Maubusan ka na, malalagot ka na hininga. Ayan, pero Apo Lucas, ayan, baka pwede yung i-consider po. Ayan, naipit po ng yung August 22 na holiday. Abay, hanggang Lunes pala, pati yes. kung papayagan, i-declare na holiday economics, holiday ang Friday na August 22 next week. Haba niya, 5 araw ang bakasyon, 21, 22, 23, 24 linggo, 25 Lunes. Kasama na kasi yung weekend doon sa 5 days. So, National Heroes Day. Ayan. At yung August 21 ay Ninoy Aquino Day naman. Yes. Ayan. At sa Tuesday, magpa-file kayo ng sick leave. 26 na yun, umuo ka rin. Habang bakasyon yan. Para naman kumita ang ating tourism, Mr. President. Dapat yung local tourism natin, mas palakasin pa talaga. Mahina yung ating tourism. Sino yung tourism secretary natin? Ha? Ang ating tourism secretary ay si... kita my God, nalito na ako. Frasco ba? Frasco? Christina Frasco. Si Secretary Christina Frasco. Secretary Christina Frasco. Ayan, mag-seminar po kayo kay Secretary Birthday Boy Dick Gordon. Wow, Philippines. Wow, Philippines. Ayan. Para gumanda naman ating turismo, ha? At pwede ba... o nga pala, bakit ganun na Steve Dailisan, ha? Bakit ang pamasahe sa mga local domestic flights ang mahal-mahal? Mas mura pa yung bibiyahe sa abroad, Hong Kong, Japan, Singapore, Vietnam. Ayan. Siguro yan nga dapat tanong natin kay Kapitan Steve Dailisan. Ayan. Ang spokesperson at Vice President ng Corporate Affairs ng Air Asia. Ayan. Bago pa lumipad ang ating pilotong kapitan, nato na ang kanilang spokesperson, Steve Dailisan. Kapitan, good morning. Good morning, Captain Steve. Good morning, Lakay. Basta sa Asia po, sa amin, laging mura yung pamasahe. Yan. Kayo ba yung nagbebenta ng ticket ng 3.25? Grabe naman yun. Maluluga. Pinakamura ba kayo? Talo nyo ba? Talo nyo? Nung nakaraan, nag-piso sale kami last week. Double-digit promo ulit. Yes. Nakisaya kami sa Sandugo Festival, maadyong buntag sa mga Bocolano. Tinatalo nyo na ba ang Cebu Pacific ngayon? Ay, bigyan po natin yung mga taga Cebu Pacific. Good morning, kinakain din sa kay Fermina. Diba? May pa-segue pa ng greetings. Captain Steve, Sir Steve, medyo na-curious ako. Nabanggit mo kasi yung Bohol. Magano ba ang fare ngayon sa Air Asia? Limbawa, one way, papuntang Bohol. Depende siya, Sister Ele, kasi kapag nagbuka ng mas maaga, normally nag-range lang yan ng 2,500 to 5,000 pesos depende sa lapit ng biyahe mo. So, may iba nga, may mga pagkakataon na nasa 1,700 lang yan kung maabutan mo yung mga digit promo. Kasi may mga times before, nagka 20% o 50% o kaya nakaraan na meron kaming 7-7 o kaya yung depende talaga siya sa time kung kailan ka nag-book. Mas maaga ka nag-book. Oo nga, tama. Mas maaga, mas mura.
Dahil Holy Week sa August 21 at 25, mag-book ako ngayon. 500 na lang ba ang pamasahe? Grabe ka no. Walang ganun. At ang tindahan kita agad sa susunod na yung piso sale, malapit na. Ganun ba yun? Pero titingnan ko rin lakay, halimbawa base fare, di ba? Sabihin namin, baka mamaya singilin mo ko base fare, piso, pero meron pa kasing mga airport fees, yung mga airport charges, taxes, ganyan. So, yung kalakip yun ng pamasahe natin. Kaya po, ang titingnan niyo po lagi, pag sinabi namin piso fare, ay yung beef fare. Ayan. Teka muna. Naka-indicate naman po sa ticket. Yes. Yung piso fare nyo bang ganyan, Steve? Baka niloloko mo lang kami, ha? Ilan ba yan? Isa lang ba? Dalawa lang ba yan? Gaano ba karami yan? Gaano karami yung mga accommodate na passengers? Dami ibigan. Yung nakataksi yan kaya given period. So, minsan nga may nung nakaraan na 1 million seats available yan 1 million seats? Throughout the year or during the duration ng travel period. So titignan po natin yun. At saka yung iba sa mga kababayan, pabilis talaga ng pagbubuk yung parang mga nakaabang na day before. So yun lagi natin ina-anunsyo sa DZRH. Di ba ako nabibingi, Steve? Ang sabi mo, 1 million seats per year? Opo, may mga po yun na lakay. May allocation po talaga ng seats. Kasi alam niyo naman po kami low cost carrier. Yes. So, ang aming pinagkakitaan po, liban doon sa upuan, yung mga ancillary products. Halimbawa, pag bumili sila ng kain sa aeroplano, bumili sila ng additional baggage, yun po yung aming business model. Ayan, i-divide mo mga Sister L. Divide. 1 million divided by 12. Ayan, 1 million divided by 12. Ilang tickets piso per yan sa isang buwan? Ayan. Wait lang, mabagal ang calculator ko Halimbawa, sa isang araw kung meron kang isang aeroplano na pupuno ng 180 na tao, di ba? Isa times na po yan by 12. So, mas marami-raming seats din po. Halimbawa, kung meron kang 15 o 17 na aeroplano, marami-raming seats po yan sa buong taon. Nasa 83,333. Isang buwan? Yes. Oo, divide by 12 to lakay Divide by 12. Yes. Baka lugi na ang AirAsia niyan na Steve. Hindi naman. Napakarami po kasi naman ang destination ng AirAsia. Kumbaga, ang operations po namin, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kami po ay nag-operate sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Cambodia. So, medyo marami. Nung nakaraan lang, nilaunch namin kung lilipad po kayo ng Istanbul, meron po kami bagong ruta, Manila, KL, Istanbul. Ayan. Teka muna, Steve, ito bang AirAsia, matanong nga pala kita, bakit ganon? Ba't mas mahal ang pamasahe ng domestic kesa international flights? Yung mga dito sa ASEAN. Sa AirAsia po, ako po, binibisita natin lagi yung presyohan every Monday kasi meron po kaming meeting So far po, mas lamang pa rin naman po na mas mura ang domestic travel dito sa Pilipinas. Baka lang po nakikita nila na nagmamahal siya kapag palapit na. Kung ikukumpara niyo po yun sa halimbawa, lilipad na Hong Kong o kaya narita sa Japan, tapos binook mo yung flight mo na yon 6 months ahead. So mas mura po talaga yung biyahe mo international. Kumpara dun sa ticket mo domestic na ibubuk mo same day. Yun po talagang low of supply and demand po kasi siya lakay sa aeroplano. Habang nababawasan yung mga upuan sa aeroplano, mas nadadagdagan niyo po yung peso. Ayan. Yun talaga yung doon lakay Yun talaga yung sekreto doon. So, kailangan ahead booking. of time ang pagbubuk mo para mas mura ang ticket. So kung bibiyahe ka next year, ngayon pa lang magpabook ka lakay, na. nagawa ko na yan. Ha? Nagawa ko na yung magbubuk ako ng mga 6 months before my travel. Pero pauwi kasi yun sa amin, alam mo naman ba't ako umuwi. Alam mo ba ang pamasahe ko parang nasa 1,000 plus lang one way? Aba, talaga ha? Ayan. Kaya lang Steve, yung sinasabi yung piso fare, baka mamaya ang makakopa lang naman yung mga travel agents. Ayan, alam mo naman yan Ayaw nga, Sir Steve, may mga ganun ba tayo? Po, Sister, equally distributed naman po yan. Kumbaga sa offline and online partners natin. Alam mo, kung magbubuka online, meron din pong promo yung mga offline partners natin, yung mga travel agents. Kasi ito, malaking bahagi rin sila dun sa tourism kasi hindi po flights ang ino-offer din nila yung mga kasama natin ng mga travel agents, kundi
hotel packages, o di naman po kaya yung mga activities din sa mga destination. Malaking tulong po yan sa ekonomiya natin, lalo na din sa mga micro, small, medium enterprises. Ayan, pero kaya tumawag sa atin itong si Steve Dailisan. Ayan, may worry sila na ang dami pa rin gumagamit pa rin ng vape sa mga eroplano. Mga pasaway? Delikado ba yan, Steve? Yung paninigarilyo, paggamit ng vape sa eroplano? Malaking concern sa amin ito, Lakay, sa Sister L. Kasi siguro dahil marami na yung mga nag-vape ngayon, and ito naman po, pinahintulutan ito sa kanilang check-in. Kumbaga, pinahintulutan ito sa kanilang hand carrier. Ginawin ko po. Sa hand carrier, sa check-in package style po ito dahil may lithium battery. Pero marami po kami ngayon na sinasaway, yung mga cabin crew namin. Kasi ang sistema niyan, Lakay, pag sila po ay nag-vape, una, i-issuehan muna ng warning. Pero kapag pasaway talaga, hindi po talaga maawat yung paggamit. May instance pa, Lakay, na talagang nag-vape sa loob ng laboratory o dun CR. na-trigger pa yung smoke detector. So ito po, nagpo-post ng serious threat kasi sa amin po, halimbawa, sa mga piloto at cabin crew, ang any smoke, posibleng pagmula ng fire. So, ito po, delikado at kahit po yan, sabihin natin na uso, kahit anong uso, tinuturing po namin yan na pwedeng pagmula ng fire. So, may karampatang parusa po ito. May paglabag po ito sa Republic Act 9211 o yung Tobacco Regulation Act at yung Republic Act 11900, yung Vape Regulation Act. Bawal po na mag-vape sa mga pampublikong transportasyon kabilang po dun sa aeroplano. So, huwag po magagalit yung mga sasawayin, pero pag hindi po kayo paawat, pagdating po natin sa destination, kayo po ito-turn overnight sa airport police, ipapablatter, at pwede po kayong pagmultahin ng hanggang 5,000 pesos. So, kung sobrang pasaway na Lakay, pwede po kayong i-blacklist ng airline. Ayun, yun yung pinaka-worst dun, Lakay. Merong kakilala May kakilala ka? Ang ginagawa mo? Bawal yun. Dapat bago sumakay, alam na dapat ang mga rules. Inaano sana sa jacket para di ba? Tinago. Makulit yan. Konti lang Ano yan, public, may placarded yun sa check-in counter pala, makikita yes. No smoking. Sa ibabaw ng overhead compartment, nakalagay doon, no smoking. Yes. Sa loob ng CR, may no smoking. Nag-a-announce ko, sabi ko, sige, prohibited, no? Sa loob ng aeroplano. So, huwag naman po sana magkasawa yung mga pasahero natin. Ayun. How about Sir Steve, yung about sa mga, ano ba yun, Lakay, yung power bank, ayan. Mayroon pa rin bang mga naglalagay nun? Okay. Yung power bank po, kagaya po ng vape, may lithium battery. Paalala, nilagay po yan sa seat pocket, sa harap po natin, o di naman po kaya sa ating bag sa ilalim ng upuan. Bakit po sa visual contact tayo? Kasi may mga instances na talagang umuusok din o yung mga tampered or yung mga malfunction of power bank, posible rin po yan pagmula ng sunog. So, anything po na related sa fire para sa amin po, delikado po yan, lalo na po pag tayo nasa air, hindi naman po parang jeep na, oops, teka, papara ako. Pag may kakaroon na gano'n. So, kailangan po talaga i-secure natin, sundin po natin yung mga policy na ganito. Kami naman po sa AirAsia, ina-advocate po talaga natin yung information dissemination para na sa ganun, hindi lang po masabi ng ating mga pasahero na, oops, hindi kayo nagpaalala o hindi nyo kami nabigyan ng tamang informasyon. Ayan. Okay, Steve, haba-haba na ng oras mo. Malu, sandali lang. Malu, i-block mo ang number nito. Ayan. Ang advertisement dito sa atin, hindi naman kumuha ng placement. Yung may paroko. Ayan. Ang kuri-kuripot nito. Ayan. Kasi pa may-ari ng AirAsia, ba't wala kami advertisement dito sa DZRH? Ipag-visit tayo, Lakay. Kaya nagpapasalamat at katuwang namin kayo sa public service. Ayan. Yes, so Steve, maraming salamat. Kailangan niya mag-extra. Maraming salamat. Steve, mag-extra ako para sa kaunaan sa Pilipinas. Ako po si Steve Dailisan, flying with you soon, Lakay. Ayun. Thank you, Sir Steve. Maraming salamat, Kapitan Steve Dailisan, ang Vice President for Corporate Affairs ng AirAsia
Philippines. my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside. Ano, di pa nag-place ng advertisement dito sa atin ng AirAsia, ha? Natuwa ako sa'yo. I-block mo na nga yan. Natatawa tuloy siya sa'yo. Tawan-tawa siya. Bakit ganun? Akala pa interview lang to. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, pero teka muna, bawal natin makalimutan na Sister L, Yes, ha? Lakay. Anday pa lang magbe-birthday ngayon, ha? Aba, Ayan. sino-sino yan? Abay, para sa mga kakilala po, mahibigan, ayan, kaibigan, kapitbahay ni General Chito Trinidad. Birthday po niya ngayon. Mista, happy birthday! Ayan, binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. At siyempre, ang siguro dahil swelde ngayon, baka magpakain na ito, ha? So, Sophia Gans at may bumabati pang taga-NBI. Aba, Ayan, alam mo na, Sophia ha, makaramdam. Yes. Charot. At binabati natin si Kuya Maximo Kanay Nay Jr. Ayan, ng Zapote Las Piñas at na pagbati mula kay Nuelo Capalos ba? At siyempre binabati natin si Prosecutor General Claro Arellano o bossing Claro, happy birthday, ha? Binabati ka ni Apo Bebot Belio. Ayan. Si Mr. Cesarin Toyota Alabang, si Benny Chua, ha? Si Tisoy Oliveros at ang ninong mo, ha? Ang ating business correspondent Michael is my guy. Ayan. Mag-bloblo daw si PG Claro Arellano sa Lunes. Ayan. Kita-kita ro sa McDonald's. Ayan. Happy birthday, Attorney Arnie Pilagio. At kay Kuyang August Rojas, ikaw pala, birthday mo pala, di ka nagpaparamdam, ha? At si Bong Mangahas. Bong Mangahas, kanino ka ba ngayon, pare ko? Nandun ka pa ba kay ano? Kay Secretary Ralph Recto? At happy birthday din kay kay Sergeant Augusto Pacariem. Ayan, Master Sergeant, ha? Dati yung kasama ng taga-Pinili ito, Sister L. Ayan, schoolmate ko sa Pinili Institute. At kasama kong messenger sa JRS nung araw. Ayan. Ay, August na naragsak nga pa nagkasangay alakay, ha? At si Sister Cindy Legaspi. Ayan. Naragsa nga pa nagkasangay ating Cindy at Shione Trinidad. Advance happy birthday Kuyang Edison Chua. Ayan, binabati ni Kuyang Dominic Yu. Ayan. At happy birthday din kay pabatiin to. Nanonood sila sa atin sa Houston, Texas, Sister L. Hello po. Wow, sa YouTube siguro nakatutok yung mga yan. Yes, Houston, Texas. Si Kane, ayan, parang sugar cane lang, ano? Si Kane Adalin Alikaway ng Houston, Texas. At si Dala Alicia Adalin Kalungsod ba? Alam mo kung sinong buwabati, Sister L? Sino? Aba, si teacher from Davao City. Ayan. Si Manang Teacher Bing Adalin. Ayan. Happy birthday po. Ayan. At dahil may lahing Ilocana, di dapat Ilocano song dapat ang tukar dyan. Ayan. Happy birthday kay Adalin Alikaway at Dala Alicia Adalin Kalungsod from Manang Bing Adalin. Ito yung yung nagpabaon ng transistor radio sa yung sa kabaon ng asawa. Si Manong Willie Adalin. Ayan. Naka-tune in yun sa DZRH. Siyempre, nakatatak sa yung dial nasa DZRH yan. Kasama ba sa nasa-survey yun? Kay San Pedro. Ayan. Happy birthday po. Ayan. At isama na rin natin si Kuyang Attorney Will Parada. Happy birthday. Babalikan natin ang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Anong gagawin kay Nadia Montenegro Asistio pagka nag-positive? Ayan. Ipapadrug test ba Attorney Horado, Senator Robin Hood Padilla? Ha?
naman ano. Ganda pa naman ni Nadia Montenegro Asistio ano ha. Standby manang Milky Rigunan, standby Val Gonzales. Oras Sister L. 9:10. Kung balitaan la. It's 9:17. Bakit ganun na? Bakit? Pagka umaga, tanghali, ang ganda-ganda ng panahon. Pagdating ng hapon, ang lakas-lakas na ulan. Ulan. Bakit Gabi, ganun? ha? Ayan na katulad sa Quezon City kahapon, Montalban, Rizal, ha? Abay, bumaha ng kasintaas mo, Sister L, 5 feet, ha? Ayun. Sorry. 5'7" ka nga pala. 5'7" pag naka-ilang inches na heels. Ayan, Kaya sa palito ng tag-ulan mga kuya, mga ateng, ha? Naku, madami naman po ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya dapat todo alaga tayo sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Tulad nito, sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class syempre. Gamot sa high blood, world class pa rin yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin mga kuyang mga ateng. Pero presyong abot kaya, presyong Ilocano yan. Rhea Generics po kasi ang magumagaw ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga mga kuya, mga ateng. Dalhin lamang po mga lola ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. At mamaya, Sister L, may mga bisita tayo rito nga, mga magagandang lalaki. Ayan, abay, magdodonate lang naman sila sa DCRH Operation Tulong. Naman. Napaka-generous naman itong mga to. Yes, ito ay yung kinita nila sa golf tournament, fundraising golf tournament, Sister L. Ayan, kaya sabi ko sa'yo, okay lang umabsent ka eh. Basta ganyan, ha? Alam mo naman, for ecos yan. Yung mga ganyan, lalo na ang Freemasonry. Ayan, lalo na ang Teodoro Macalma Masonic Class 136. Ayan. Alam mo, ganyan mo, nagkakamali ako. Nalalagyan ko talaga ng Macalma yan. Bakit? Talagang Macalma yan. Kaya tanong mo kay Kuyang Teddy Calaw. Talaga ba? Ayan, hindi ko na alam kung anong papaniwalaan ko. At lahat mo na, ayan, sina General Willie Bonilla, ayan, General Odi Japana, ha? Ayan, ang mga lolo. Joke yes. At sina Congressman, most merciful, sila Kong Momo. Romeo Momo. Ayan, kung mag-donate yan pa sa kinikita ng kanilang golf tournament, kalahating milyon lang naman. Maliit na bagay. Kaya tayo nagpapasalamat at sila po ay maraming natutulungan. Ayan. At sa loob ng ilang dekada talaga, Sister L, ha? Ayan. Buti na lamang itong si very worshipful Juna Samaniego, ha? Ayan. At saka itong si Kuyang Verde Boy Rio Gatasielo, ha? Ayan. Alam mo, sa loob ng ilang dekada, Sister L, ha? Abay, lumalakas ang kanilang katawan dahil sa N+ Gold. Ayan. At sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lakay, patunay ako na mahalaga talaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa atin ang N+ Gold, isang nutritional power drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho. At hindi lang yan, nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging mga kuyang mga ateng. Ay, good morning, Kuyang Jimmy De La Rosa. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama po sa pangangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad na.
at makuyang mga ating mahalagang alagaan ang ating mga sarili, ayan, at siyempre mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Yan ang kailangan natin pampalakas ng katawan. Kaya si Don Simeon Chu ngayong araw ng Biyernes, ayan, malakas ang kanyang katawan sa paglalaba. Ayan. Gamit ang kanyang champion. Yes, champion. Ayan, champion sa labada, ha? Ang Don Simeon Chu ng Peerless. Ayan. Samantala sa ating mga reports, Bakit? dagdag bawas, niloloko ba tayo rito? Ayan. Nang? Ano na naman yan? Lord. Sa presyo ng gasolina. Alam mo Lakay, sa totoo lang, dahil ganyan lang hindi na ako nagpapa-full, bahala na. Kasi nakakapagod Lakay Akala ko. diba? Papa-full tank ka ngayon kasi next week daw mayroong taas. Ganun din naman. Akala ko yung Stress Toyota na race mo papapalitan mo na ng dikuryente. Electric. Ayan, yung hybrid. Ayan. Kung bibigyan mo ko ng pambili, why not? Abay, tanong mo kay Ninong Mong Cesar Lee ng Toyota Alabang. Ayan. Ayaw nga, hello, Cesar Lee and Cesar Mike. Ayan. Yung bang mga EV electric cars, di ba pwedeng ano yan? Alin ba ang mas mura? Kuryente sa Meralco? Okay. ang ano kasi Lakay, kailangan natin ng mga charging station dapat. Marami-rami na rin. Para hindi hassle din. May nakita ko sa mga parking lot. Mukhang mahal din ang singil, Sister Ano Elle. tsaka Lakay, parang yung slot na nakaalad na, may isang mall akong pinupuntahan, parang apat lang. Apat lang pwede. Marami na yun. Kung buti, kung apat. Yung dun sa nakita mo ilan? Isa? Dalawa lang yata. Dalawa lang. Paano kung ang dami ninyo, di ba? Kaya nga, maghihintay ka. O kaya... Kaya okay din yung hybrid Ganon. Gas na lang ang Gas sa kuryente. Ayan. Daming bayan. Pero si Vice President Sara Duterte Carpio, bibigyan daw ng nararapat na courtesy sakaling pumunta sa 2026 budget hearing ng kanyang tanggapan. O nga pala, Sino ba ang mag-defend sa budget ng Office of the Vice President, Manang Milky? Pwede bang hindi ang Vice Presidente? Pwede ba ang kanyang dating boyfriend? Ayan. Second gentleman na Attorney Man Scarpio. Very good morning. Naimbaga bigat kabsat. Ayan. O kaya yung Chief of Staff lang. Baka si Attorney Poa. Spokesperson. Oo nga pala, kaya lang nasa DepEd yan, di ba? Ayan. Wala na siya Lakay sa DepEd. Oo nga pala, nag-resign na pala kayo. Nasa OVP na siya. O kaya si yung taga-DTI? Yung babae? Si Ruth? Ruth Castelo. Ruth Cabal Quinto? Ayan. Hindi siya Ruth Cabal. Castelo siya. Dating USEC ng DTI. Oo nga pala. Aris number 12, Manang Milky Riconan. Please kami. Milky. Lakay at Sister Elle, makakaasa ng buong respeto at courtesy na nararapat sa kanyang posisyon si Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ng Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, sandaling sumalang ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Ayon kay Swansing, ang executive ay co-equal branch ng legislative. Sabi ni Swansing, sa ilalim ng kanyang pumuno sa appropriations panel, makakaasang heads of government agencies na makatatanggap sila ng respeto at sana igalang din naman ang Kamara. Sa kabilang to, wala pang natatanggap na abiso si Swansing mula sa Office of the Vice President kung dadalo ng personal o hindi sa budget hearing ang Vice Presidente. May maopisaan niya ng iba't ibang ahensya na nag-commit ng dadalo sa deliberasyon at tiniyak na swak sa kanilang schedule ang pagdinig pero wala pa rin kumpirmasyon nga mula sa OVP. Matatandaan ang pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President noong nakalipas na taon ay nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni VP Sara at ilang mga kongresista. Ako si Milky Riconan nagulat para sa DZRH. Yes, Lakay. Magkano ang inila na intelligence fund para sa Office of the Vice President? Ang laging sinasabi, simula pa last year hanggang ngayon naman, ay hindi na daw sila hihingi ng intel
at confidential funds. Ngayon kung magkano lakay, hindi ko pa natitignan yung budget report ng DBM kasi napakakapal ng libro. Pero most probably baka ganun din naman noong nakalipas na taon. Ang tanong nga kung pupunta siya o hindi doon sa budget hearing. Kasi pagdating sa plenaryo lakay, merong magi-sponsor na kongresista. Last year, nagpunta ay si nag-sponsor sa kanyang budget, Congressman Zia Alonto Adjong. So ngayon ay malalaman kung sino ang magdidepensa ng kanyang budget sa plenaryo. Kahit ba hindi nagagamit na ng Mary Grace Piatos, gano'n, papalitan na ng Ferdinand, Bongbong Romualdez, ayan, mga ganyan. Nag-mix-mix mo naman. Lisa Carpio, mga ganyan. At least pangalan ng tao. Ayan, di ba pwedeng gano'n? Junk foods yung muna eh. Alam mo na at Sister El. O kaya Ferdinand Bersamin. Hindi pa na natapos yung naturang kontrobersya. Ang sabi naman ng minority bloc ay hindi daw nila nakakalimutan yan at tatanungin pa rin kapag sumalang ang budget ng OVP for 2026. Kasi hanggang ngayon wala pa rin linaw kung sino man ang itong si Mary Grace Piatos at ang pampilya na mga tsitsirya. Ba't nyo kasi ang hirap umintindi? Di ba sabi nga ni Justice Sam Martires, kaya nga intelligence man, confidential yan, hindi dapat sinasabi yung tunay na pangalan. Oo, pero depensa naman lakay, may mga humarap din kasi ng mga abogado sa ganitong pagdinig. Ang sabi, okay lang man daw na magbigay ng alias. Pero kapag kailangan daw na suriin yung budget, merong ipapakitang tao kung sino man ito. Wala na nga magiging asset ng mga intelligence community pagka kasi ganyan. Ma-expose sila, masusunog. Kumbaga, ayan. Di ba, alam to ng mga sundalong bisita natin dito eh. Pagdami-dami ng assets lakay, kung titignan mo yung listahan, ang daming mga tsitsirya, mga kung ano pangalan ang nandoon. Puro junk foods yun, Manang Milks eh. Sister El, kahit isa lang daw, meron man lang daw silang maipresenta kung tao man ito. Kasi naiintindihan naman nila kung Intel Fund, kailangan ay merong halimbawang alias na gagamitin. Pero pag pinatawag kung sino ito, dapat mayroon na ituturo. Pero wala eh. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Abangan natin kung pupunta sa budget hearing ng OVP si Vice President Sara Duterte. Next week lakay ay magkakaroon na ng deliberasyon ang mga ahensya ng gobyerno. Monday to Friday na ang schedule ng Kamara at tatapusin nila. Yung specific schedule ng OVP lakay ay abangan natin for next week. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend lakay at Sister L. Ako si Milky Regunaga Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan kaya mag-go-golf ito? Nag-golf to si Manang Milks. Pero lakay, tinatanong natin kanina kay Manang Milks, nasa 26.39 billion pesos pala ang sa OVP ngayong taon. Ang ba? Yes, ayan. Malaki pa rin ang budget niya, 26.3 billion. Yes, si VP Lenny, magkano lang ang budget maliit niya? Lang sa kanila lakay. Walang billion eh. Ayan, yung binigay, parang million lang yung sa kanya dati. Yung binigay na budget kay Vice President Lenny Robredo, budget na Ilocano eh. The order is dead or alive. Partida Bicolana siya ha. Ano ka mo, Dong? Ayan. The order is dead or alive. Wag ganyan na, Dong. Ayan. Samantala, report mo na kay Edwin Duque. Yung driver naman ng sasakyang umararo sa labi ng Manila Central University dyan sa Caloocan, kinasuhan na. Ang buong detalye balita mo, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elaine, Mayor Deo, sa para nagkaso na reckless imprudence resulting to damage property at physical injury. Ang driver ng pulang Montero Sport na umararo kahapon sa Manila Central University lobby. Ayon dito kay Police Colonel Joey Agafort, base sa pahayag ng driver na si Ginoong Manuel Anunebo, nasa 73 years old, na walang umano ng kontrol ng manubela, makarang hindi sinasadyang maapakan ang silinyador ng sasakyan hanggang bumangga ito sa labi ng waiting area na humagip sa 7 katao. Kabilang na dito ang 6 na estudyante at isang empleyado sa lugar. Sa sinagawang investigasyon ng PNP, susunduin sana ng driver ang kanyang apo
na nag-aaral sa MCU na nagmaganap yung aksidente. Tiniyak naman ngayon ang pamunuan ng universidad ang buong suporta at tulong sa mga nasaktan sa loob ng compound habang inobserbahan pa rin yung ibang nasaktan sa naturang aksidente. Asan yung driver, Edwin? Nagulat sa Disare. Yes. Asan yung driver? Dinagukan na ba yung driver? Yung driver mayor ay nasa kustodyan ng Caloocan na pulis. Kaya nga, di ba dinagukan, sinikmuraan man lang yan. Grabe naman. Bira driver yan. Yung kaso. Pero bagamat medyo may edad na mayor eh. May kaya edad yung kawawa naman. Di mo naman agad sinabi. Di mo sinabi. Baka di lang baka medyo mahina na kasi. Baka hindi nabigyan ng vitamin E. Ayan. O kaya nagkape man lang ng coffee drop. Para nagising ang kanyang diwa. Nabigla. Kaya medyo siguro black na rin nung naapakan niya yung senator at mismong yung labi. Halos pumasok mayor yung sasakyan doon sa loob ng labi at nagkabasag yung salamin na pinakapinto at harang. Kaya sabi niya, tindahan ba yan? Hindi niya raw sinasadya. Anong pinasok niya? Opisina? Ano yan? Pinaka-lobby na yun, no? Lobby ng estudyante, pagpalabas. School. Lakay, Manila Central University. MCU. University. Baka gusto mag-enroll si Kuya. Halos isang compound lang ito ng hospital, pero magkahiwala ito. Yung hospital, nandun sa bahagi ng morning breeze habang itong eskwelahan ay nasa bahagi naman ng barangay 81 at 82 naman yung hospital. Kaya medyo magkaisang compound pero magkahiwalay yung pinangyarihan. Ayan. Okay nga ron. Ayan. Ayan, Mayor, update. Congress ang nangyari kasi kahapon sa MCO University dito sa Caloocan RS23. Edwin Duque nagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Standby Gisela Ricafort. O Secretary Vince Dizon. Ayan. O kaya LTO Chief, sino ba LTO Chief? Si Vigor Mendoza. Ayan. Baka pwede natin i-require sa mga senior citizens. Alam mo, maganda yung yung may nasusundan ako. May nakalagay na sticker dun sa likod. Yun. Driver is senior citizen. Please be patient. Yes. Parang ginagawa nila kayo ng mga bagong driver. Ayan. New driver. Please be patient. Ayan. Siguro baka pwedeng i-require yung mga senior citizens sa mga ganyan. Kaya pagka may buntis, nakalagay dun sa likod. O kaya may baby on board. Ayan yan. Baby on board. Yes. Yung pala, yung baby matanda na. Diba baby? Kaasar. Pero alam mo lang yung baby na, senior citizen na pero alam mo lang kayo, yung iba may bullying drivers eh. Yung pag nakita na nilang nakalagay na nga sa likod, ang laki-laki na, visible naman, new driver. Bubusinahan pa ng bubusinahan. May nakasabay akong ganyan, bully. Ang bully sa kalsada. Lalo may student driver ka mo. Oo, nakakasar mo. Parang, ito naman, nauna ka lang natuto, yabang mo na. Yan naman dapat dinadagukan. Yes. Daming bayan. Pero sandali lang mga Gisela Ricafort. Ayan, sandali naman sa ating mga brethren sa Teodoro Macalma Calamason Glats number 136 na magdodonate ng kalahating milyon. Ayan, sa ating DZRH Operation Tulong. Mukhang laka ng kinita nila sa golf tournament. Ayan, sandali lamang Junior Warden. Ayan, Attorney John Fama. Ayan, asan si Worshipful Master Neil Alcaraz at Senior Warden Rolly Masangkay. Happy birthday muna kay birthday pala ni Bossing Jollibee. Ayan, Jollibee Makuha. Ayan, Julio Manuel Makuha, ang kapatid ni Bossing. Mama Lisa Makuha Elizalde. Happy birthday po. Ang ating Executive Vice President. Happy birthday, Boss Jolie. Ayan.
At ganoon din si Sofia Gans. Ayan. Aba, si Sofia Gans, ano to eh? Sagot na raw ni Kuyang Chester Gans ng NBI ang kanyang blowout. Kaya lang ang tagal. Ayan. Laki kasi very advanced naman daw ang greetings mo. Ganun ba yun? Mabuti advance kaysa yung late. Ayan. Happy birthday ni Kuyang John Cody Lumabas. Si Vince Aldrin Haen. At Nelson Chichoco. Ba apelyido nito si Nelson ha? At si Regan James Galange. Happy birthday. Yan po mga taga-MBC. Aba, babaalit yun dito pagkasabay-sabay ang blowout ng mga ito. Ha? Ayan. Lechon ni Aling Lydia. Yes, yung cholesterol free. Aling Lydia, good morning. Mayor Dali de Roca. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Oras, Sister L. 9:43. Standby, Raymond Dadpaas. Ano ang latest kay Nadia Montenegro Asistio? Ayan. Abang ginamit ng panchong. Ay, ba ginamit ng panchong? Ano lang naman daw, Lakay. Vape Wala ba pa o naman. marijuana talaga? Ang inamin lang naman niya is meron siyang vape. Ayan. Pero wala naman daw silang nakitang doon. Pero nagbabala ang Lakay, ang FTA dun sa mga lumalaganap pala na vape na may parang may marijuana. Actually, meron ganyan eh. Ano kayang feeling nun? Yung nga, lagi tinatanong. sabi nga dun sa gumagamit na minsan kayo. Patikim. Kahit isa lang, gano'n. Para lang alam ko pagka sinasabi ko yung opinion ko tungkol dyan. Isang singgot lang. Isang sip-sip lang ng vape. Pero bawal pa po sa atin yan. Hindi po yan allowed. Illegal po yan. Totoo po yan. Ayan. Baka ma-addict kayo. Baka kasi isipin nila Lakay dahil nga may nagsusulong. Report muna. Punta muna natin si Giselle dahil mukhang sasama na naman ang loob natin. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Nakaambas sa susunod na linggo. Magkano ang itataas? Ano ba ang tataas? Ano ang bababa? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakaambangan dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Posibleng tumaas ng umigit kumulang 50 sentimo ang kada litro ng gasolina habang posibleng bumaba naman ng umigit kumulang 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Tapos presyo rin ng umigit kumulang piso ang maaring asahan sa kada litro naman ng kerosene. Sinabi ni Assistant Director Dela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau na bunsod ang posibleng pagbaba ng agresibong pagtaas ng supply mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries. Dahilan din daw ng price adjustment ang mas mahinang outlook sa global demand at ang pagluwag ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Maaari pang magbago ang oil price adjustment depende sa magiging huling araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado ngayong Biyernes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Wala na bang katapusan yan? Good morning sa mga Lords of the Oil. Ayan, Bossing RSA ng Petron. Ayan, at si Ma'am Lorelai Kiambao ng Shell. At si Bossing Felix Pirelli ng Caltex. Ayan. Sana naman puro rollback. Huwag malulugi raw sila Lakay. Ganun ba yun? Laki-laking kinikita. Wala naman sila lugi dyan. Yung itataas ang laki tapos rollback ang unti. Di joke time. Online lending apps dapat ipagbawal din na nakalink sa mga online gambling site. Ayon naman kay Senator Migs Subiri. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, pinakikilos ni Senador Juan Miguel Migsubiri ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang ipagbawal din ang nakalink sa mga e-gambling apps yung mga online lending companies. Ito'y matapos na magdesisyon ng BSP na ipagbawal yung link ng mga e-wallet apps sa mga e-gambling sites. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement na pinamumuno ni Senador Erwin Tulfo, sinabi ni Subiri na naniningil ng napakataas na interest yung mga online lending companies mula 15 to 20% kada linggo. At kung hindi nakabayad, abay pagbabantaan na nabububugin o kaya ay papatayin. Kapag natatalo ang isang nagsusugal online, ay agad din daw nagpapakita yung online lending app para magpautang. Giit ni Subiri, dapat ito ay aksyonan ng BSP dahil nagpapataw ng mataas na interes, daig pa yung mga bangko at maliban sa mga manunugal
ay mga ordinaryong mamamayan din ang nangungutang online at kapag hindi na sila nagpupunta sa mga bangko. Paliwanag naman BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, hindi nila saklaw ang operation ng mga online lending apps dahil ito ay saklaw ng Securities and Exchange Commission. Tanging mga bangko lamang ang sakop ng BSP. Narito ang pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Income middle class and the daily wage earners, hindi na sila pupunta sa bangko. They only get their salary siguro from yung ATMs. But they are now loaning from these lending apps. Mr. Deputy Governor, put that in proper circumspect. I think the BSP should get involved in this because they are loan sharks. We're nothing but loan sharks, parang mafiosi. Pag hindi kayo babayad, bubugbugin kayo namin. At pag hindi pa kayo bumayad, pagkatapos ng mabugbog, ay papatayin namin kayo. That will lead into an increase in criminality, Mr. BSP Deputy Governor. I hope you can take that also in consideration. If you need a loan, let us know so that we can help you. Bahagi ng pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Mayor. Nagalit din si Senator Erwin Tulfo kahapon, ha? Pinapakontep si Tangonan, Deputy Governor Tangonan. Pinagalitan yung mga matatanda sa Bangko Sentral. Sabi niya kasi ngayon lang kayo kumikilos. Ayan, pag hindi pa na... kasi doon, ang tagal ng pinag-uusapan daw yan, kahapon lang nag-decide yung BSP kung kailan tinapat na may hearing ang Senado. Tapos 48 hours pa. Ang sabi naman ng DICT kasi nandoon sila, kaharap sila, kayang-kaya daw na on the dot kung sasabihin na tanggalin na within today, kayang-kaya daw nila sa tulong nila ay maaring madelink yung mga e-wallet diretso doon sa mga e-gambling site. Bakit nagbigay pa daw ng 48 hours? Pero sabi nga, hintayin nila, pagdating ng linggo ng umaga, ay titignan nila kung pwede pang ma-access yung mga e-wallet apps sa mga e-gambling site, Mayor. Oo nga naman na yun. Kaya lang parang nakaawa din yung matandang pinapagalitan ng bata. Yun na nga yung sinasabi. Yun na nga, mahirap naman. Kaya kung minsan, yung ibang opisyal hindi nagpupunta sa hearing na ganyan, nagpapautos ng mga deputy. Baka masermonan, makontempt pa. Ayan. Pero teka muna, si Nadia Montenegro Asisio, siya ba hindi ba i-require na magpa-drug test, Raymond? Hindi natin alam kung paano magiging proseso pa ngayon dahil tahimik pa ang paligid. Ang confirmation lang ni Attorney Philip Jurado ay since the other day, nag-file na daw ng leave si Miss Nadia Montenegro. So hindi na siya, yun ang ating tingnan doon, binibigyan siya ng 5 days na mag-submit ng kanyang written explanation. Titignan natin kung magsasubmit ng kanyang written explanation at kahit yung ibang mga senador, mayor at ang mga medyo tahimik pa wala pang nagbo-volunteer na sasalang sa drug test. At kahit yung decision siguro doon sa mga empleyado, bagamat may mga nauulinigan tayo, ay mukhang may mga plano sila. Ayaw lang nilang ihayag sa ngayon muna. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Ito si RH28, Raymond at Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Baka mag-upgrade. Level up. Wag naman. Bawal yan. Ayan na si Eric Clapton na kumanta na lang yan. Report mo na kay Val Gonzales. Aba, ating mga bisita. Ang paborito mong ospital dahil mga pasyente na pinapabalik-balik ng ospital bago mabigyan ng treatment. Lakay, dismayado yung mga pasyente ng serbisyo dahil dyan yan sa may East Avenue Medical Center. Parang Rizal Medical Center. Baka mamaya iraraffle pa yung mga gagamutin. Ha? Diba? Itong paborito mong topic, mga ospital. Ito na, para mabuhayan ba at para magising man lang yung ating DOH Secretary. Meron ba? Ayan. Ay, grabe ko naman. Meron naman. Hindi natin nararamdaman. Ang pangalan niya, Secretary Ted Herbosa. Siya pala ikaw yun. naman. Alamin nga muna natin ang report ni RH5, Val Gonzales. Val.
Tagal ako, grabe naman itong public hospital. Kung may pera lang ako, dahil ayaw ko ng public, ang tagal. Ako lang, wala tayong magawa dahil wala tayong pera eh. Mula pa nung buwan ng Mayo, Mayor at Sister L, ay nasa 8 beses nang pinababalik-balik itong si Mang Contrado. Yan yung Mayo nakita pa? natin. Before election? Mayo. After election? Oo, Pambira. pinababalik-balik ng doktor na tumitingin sa kanya dito sa East Avenue Medical Center. Itong si Mang Conrado ay nagpapagamot sa sakit na bato o kidney. Alam mo ba, Mayor at Sister El, itong si Mang Conrado, 68 years old, na taga San Luis, Antipolo City, ay dating barangay chairman na naupo sa kanilang barangay ng hanggang 4 na taon. Pakinggan muli natin si Mang Conrado. Wala pa, balik-balik na kami. Hindi ba kami kumplito sa mga requirement kasi yung babalik-balik hanggang ngayon. Nakailang balik na kayo ngayon dito? Dami ng balik na. Mga tandyayin nyo lang, ilang balik na? 7, 8 na. 7, 8 beses na? Opo. 8, Nakakapagod. Nakakapagod. At saka pira. Kailangan. Ay pamasahe. Dismayado Mayor at Sister L. Itong dating kapitan ng barangay dahil marami siyang natulungan daw nung siya pa'y nasa public service pero wala na siyang magagawa ngayon na siya naman ang may sakit. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, alas 5, ay pumila na itong si Mang Conrado dito sa East Avenue Medical Center. Kung may papakita lang Mayor yung pila na yan. Ito itatanong ko, sino itong mga nakapila? Ang dami-dami. Mga pasyente ba lahat yan? Pasyente lahat yan. Diyos ko, kadami. Isang pasyente, mayroon mga paslit. May mga weeks old lang na mga pasyente pa Mayor dyan sa mga nakapila na yan. Sana makita ito sa Malacanang ng Pangulong Marcos na sinasabi na zero billing. Ayan. Marami ng mga libre. Libre ang pa-doktor, pa-ospital, libre gamot. Pero eto, maawa ka sa mga pasyente rito, Val. Dami-dami. May mga senior citizen. Yung pila na yan medyo maayos-ayos pa yung itsura ngayong araw na ito, Mayor at Sister El. Dahil ngayong araw, yung video na yan ay ngayong araw. May mga pagkakataon pa, Mayor, na umaabot yung haba ng pila dito sa daan mismo, sa labas ng ospital, sa haba na mismo ng East Avenue. Sige. Val, i-save natin yung video mong yan at ipadala natin sa Department of Health. Ayan. Kaya pala takot. Ayaw pumunta sa mga ospital itong mga opisyal ng DOH dahil ayaw nilang harapin itong mga ganitong karaming mahihirap na mga pasyente natin. Nakakaawang sitwasyon. Maawa ka talaga lalo na kung di ka sanay sa ganyang mga eksena. May isa pang nakausap ang Disheris News, Mayor Sister L, na pasyente. Napagamat libre yung ibinibigay na gamot pero may pagkakataon daw na kapag wala sa butika ng ospital ang kailangang reseta, yung ibinigay na reseta ay sa labas sila napipilitang pumili. Yung gastos nila na yan, yung binilisod dun sa labas, ay hindi nakasama dun sa kanilang bill kapag halimbawa, paglabas nila, sa marami nilang mga lalapitan, malasakit center, yung kanilang congressman, hindi nakasama dun sa kanilang bill yung ginamit nila. Hindi na may babalik yung ginamit nila dun sa pagbili ng gamot na wala naman dun sa butika ng hospital. So yan lamang Mayor, yung eksena dito sa pampublikong mga ospital na pare-pareho ang karanasan sa hirap na makakuha ng serbisyong medikal sa mga pampublikong ospital dito sa ating bansa. Val, kumuha ka nga ng video na siguro panawagan nila sa Pangulong Marcos, sa Department of Health, Secretary Herbosa, na tignan naman yung kanilang sitwasyon, kalagayan. Tsaka alam mo kaya maganda siguro kung sisipagin si Val Gonzales kasi lubos-lubusin na niya nag-investigative report na siya yung iba pang ospital lakay. Para baka kasi sabihin, isang ospital lang yan, hindi. Sige, lahatin natin lahat ng mga government hospital para makita talaga kung ano yung kalagayan. Sa kidney hospital, nasa basketball court na yata yung mga pasyente. Nasa auditorium na. May nakausap ako dito naman sa Philippine Heart Center dahil magkatabi lang yung dalawa, Mayor at Sister L. Mabuti-buti yung kalagayan ng kausap ko pero yung isa doon sa binabanggit niyang pasyenteng mag-asawa
na isa doon ay kailangang ma-confine na dahil may sakit may karamdaman sa puso. Papalik-palik na raw, 2 linggo na raw hanggang ngayon na hindi pa na-admit. Grabe, Diyos ko. Ayan, baka i-raffle pa yan. Ayan, paging Secretary Ted Herbosa, ha? Yung mga undersecretaries niyan, Yusek Bagao, Kuyang, Beri, ayan. At si Yusek Chong, ayan. At yung magaling mambolang spokesman, si Domingo. Ayun, kababayan mo yun, Ilocano, Albert. Si Asik Albert Domingo. Ang bira mga taga-DOI sa mga Pero alam mo, Lakay, may segue ko lang, maraming nagko-comment sa ating YouTube na araw-araw daw ganyan ang senaryo sa mga public hospitals, lalo na sa NKTI. Para sa labas and consultation, labs at consultations, need daw madaling araw kang pumila para mauna ka maasikaso. Kaya nga sabi natin na Sister L kay Secretary Ted Herbosa, ha? Bago biyahe sa abroad, ang dami-dami ng biyahe sa abroad. Bumiyahe muna siya dito sa mga ospital. Pasyalan muna itong mga government hospitals para alam niya ang sitwasyon. Yes. Okay nga, Rodbal. Yung binanggit mo, Sister L, yun yung eksaktong larawan ng East Avenue at iba pang mga public hospital dito sa ating bansa. Lahat na nga nakausap ng DCRSUs ngayong umaga dito sa East Avenue Medical Center, pawang ilang beses nang pinababalik-balik dahil sa dami ng mga hinihinging mga requirements. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa East Avenue Medical Center. Samantalang ibinibida pa ng ating Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Pero pagdating po sa mga ospital, mahabigan kawawa ang ating mga pasyente. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Nako, Mr. President, baka pwede rin po kayong bubisita sa mga government hospitals at nang malaman ninyo ang kanilang sitwasyon at siguro para may dahilan ka nang sibakin itong DOH Secretary Herbosa. Daming bayan. Buti na lang may kuyang tayong maganda ang kalooban. Yes. Ayan. Nakakatulong natin kaya kasi kahit dito sa atin, marami po ang lumalapit sa DZRH Operation Tulong ng tulong sa kanilang mga pangangailangan, lalo na Lakay sa usapin ng medikal. Kaya po mga kaibigan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sumasakit na ang ulo ni Wonder Woman. Buti Wonder Woman ito, pinapalakas ng lugaw. Ayan, pwede ito maging health secretary. Sabi ko nga ayan, dapat consultant to ng DOH. Ayan, kaya dito po sila dumudulog mga kaibigan at mabuti na lamang. At marami tayong mga kaibigan, mga listeners, ayan, na nagbibigyan ng tulong sa ating Operation Tulong para kahit papaano may bigyan ng gamot, pambili ng gamot, konting ayuda sa ating mga pasyente. Tulad ngayon, abay, ang gagandang lalaki at mga bisita natin ngayon, ha? Ayan, sila po yung official si Sir Ed ng Chodoro, Makalma, Kala, Masonic Glass number 136, dyan sa Quezon City. At sila ay magdadala ng napakalaking cheque. Ayan. Napahanap sa yung malaking cheque. Gusto ko yung literal na malaki. Yung bigyan ni na Congressman mo na replica ng cheque na ang laki-laki. Ayan, parang billboard ng DPWH. Si Attorney Jana Pama, ang ating junior warden sa TM Kala Masonic Lads. Good morning, Attorney Jan, Koyang. Ay, good morning po, Lakay. Good morning po, Ma'am L. Good morning po. Nagpaalam po. Parang mahihain si attorney bumubulong nagpaalam ka ba kay Commissioner? Kay Koyang Ed Tolentino. Ayan. Paalam naman daw kaya nagpakita sa camera. Ganun ba? Nga naman. Tsaka for charity naman ito. Ayan. At kasama rin natin si Kuyang Robert Tan. Ayan. Papapangit ni Lucio Tan. Ayan. Talaga ba? Pamangkin? Ayan. Pamangkin ni Lucio Tan. Pamangkin. Bumati ka muna, Kuya Robert. Ayan.
Sir, magandang umaga po sa inyo lahat, sir. Ayan na. Mahiyain. Mahiyain. At saka itong si Kuya, pangalan mo na Kuya? Lito Rejero. Ayun, Ayan. Lito Rejero. Ayan. Si Lieutenant Colonel Lito Ejero. Ayan. Rejero. Rejero. LT Ayan. Col ka ba, Kuya? Hindi sir, retired na sir. Retired naman. Akala ko LT Col ka na. Retired Master Sergeant sir. Master Sergeant. So inabutan mo yung tinaasan ng sweldo, doble. Yes sir. Aba. Inabot ko po. So magkano nga sweldo mo na nag-retire ka? Tama lang sir. Tama lang sir. Tama lang daw. Nabubuhay sir yung pamilya. Makakabuhay pamilya. Dalawang pamilya? Isa lang sir. Ayun ka na naman eh. Ayan, si Atty. Jan Pama, golfer din ito eh. Atty. Jan, ayan, congrats at successful ang ating fundraising golf tournament sa TM Calamasonic Lads. Kumusta yung golf tournament? Maganda ba? Marami ba mga sponsors na sabi mo, pasasalamatan mo? Ayan. So, Lakay, Ma'am El, thank you so much for the invitation po dito. So, in behalf of Teodoro, Macalaw, Masonic Lodge number 136, kinagagalak po namin na iparating na naging successful po yung second Bubuit Cup namin sa lodge Bubuit namin. Cup pala yan eh. Bubuit Cup pala yan eh. 2 million ba yung kinita natin? Ang laki nun So, portion po ng kinita namin, we will be donating po sa DZRH in support po sa layunin ng DZRH na makatulong sa mga nangangailangan. Ayan. And mula sa lodge namin, maraming salamat po sa inyong lahat sa paglahok at sa pagsuporta po sa aming tournament. Lalo na po sa aming mga sponsors, kay Very Worshipful Edgar Tolentino, kay Brother Paul de los Santos, sa Royal Star Aviation, sa boss idol namin, Worshipful Brother Elpidio Deo Macalma. Di ko kilala yun Sino yun? Tado yun Sa Marriott Hotel and Groups, Creative Venture Travel and Tours, Mega Paint Corporation, Neo Colors, EESI Incorporated, Very Worshipful Cornelio Jun Samaniego, Hackett Security Agency, DZRH Star City, King Eleazar Security, SM by the Bay, Liferense, Montrelect, LADG, Maddox Metal Works, Grupo Eslabon, Mac Romson Food Corporation, Boynita, Deep Cravings on the Level, Key Printing Press, Caltex, RKE, D3RM, Moldas Masons. Hindi lang po tayo nagbigay ng donasyon, kundi tayo po ay nagdala ng pagbabago at pag-asa. Maraming salamat po at mabuhay ang masonerya, mabuhay ang ating mahal na Pilipinas. Yan, para kang politiko, attorney. Pero may napansin ko yung attorney Jan Pama, bakit si Berwo Sipulo Jun Samaniego lang yata ang nag-donate? Nasaan si Berwo Sipulo Pats Arbas? Ayan, si Kuyang Shamsuddin at saka si Nelson Yao. Ayan. Nagtawag ka pa. Kailangan next tournament namin doblehin nyo yung mga ano ninyo, ha? Yung sponsorship ninyo, ha? Tinukahan ba? Ate Elisius Potentate, ayan. Alam ko nagbigay din si di ba nakarating? Ayan. Si Illustrious Potentate Secretary Dong Mendoza. Ayan. Maraming salamat po sa mga aming sponsors at dahil successful aming golf tournament, mag-donate po si pero bago yan Kuyang John, ha? Kasi last year po mahabigan, nag-donate din po sila. Inamag na nga ayan, munting na mabasag Ayan, kaya ipinapabot ko itong ating plaque of recognition sa Teodoro M. Calamasonic Class number 136. Ayan, for its invaluable and unflinching support to DZRH Operation Tulong in providing financial assistance for the medical needs of patients asking for help and health treatments. Ayan, signed, of course, idol, ha? Si birthday boy, ha? Hi, boss. Fred. Hi, boss Mr. Fred Elizalde, chairman. Ayan, Roberto Nicdao, president. Ayan, Attorney Rudolph Steve Hularbal, Vice President, Station Manager, at DCRS Operation Tulong,
Lugaw Queen, Wonder Woman, Marieta May Binauhan. Ayan. Bago ko tanggapin kuya yung cheque, ayan, ito, ayan, maraming salamat. At yung cheque, ayan, pati nga, hindi ba tumatalbog ito? Ayan, pagka tumalbog kayo, kakasunod namin kayo na ng bouncing check. Wow! 1 milyon! Ang laki naman ito, kuya, ha? Ayan. Ayan, naku, marami matutulungan po nito, kuyang Attorney Jan Fama at mga brethren sa TM Kalaw. Sila po ay nag-donate ng 100,000 pesos, Sister Grabe, El. Lakay. Alam mo, maraming pasyente na naman ang matutulungan natin dyan, Yes, Lakay. kahit pa paano ay nakatulong tayo kahit Yes. pa konti-konti. Hindi man ganun ka, kasi kailangan nating hati-hatiin sa dami ng lumalapit, Lakay. Tama po, ayan. Attorney Jana Fama, ayan, in behalf po sa ating mga brethren sa TM Kalaw, ayan, thank you. At pwede ba buwan-buwan magpag-golf tournament kayo? Ayan. But once a year lang, para mas marami matulungan tayo. Ayan. Maraming salamat. Baka may statement ka ba? Baka next time mas malakan ang kitain natin pagka hingan natin sponsorship si BIR Commissioner Jun Lumagi. Sabi ni Commissioner, may kakorito, ha? Ayan, Attorney Jan, Kuyang, maraming salamat. Ayan, Kuyang Robert, Lito, ayan. Okay, Kuyang, may statement kang huli. Ayan. Maraming salamat po sa oras po, and we are very happy to help po sa DZRH tulong. And sa Anytime. susunod ng mga tournaments, makakaasap po sila. Anytime, Kuyang, welcome kayo rito. Araw-araw, basta mag-donate kayo. Oo. Kahit po ang dami yung babatiin, okay lang sa amin yan. Basta mag-donate sabay yan. Pero ihabol natin ang business report mula kay Miss Sofia Gans. Puntahan natin ang balita negosyo dahil ang Pilipinas, Lakay, uutang sa World Bank para sa paghanda sa epidemya at pandemya. Utang tayo ng utang, ha? Oo Laka-laka ng utang uutang natin. tayo, Lakay, pero Utang na loob. alamin natin ang Tigil na. balita negosyo mula kay Sofia Gans na magbe-birthday sa August 17. Yan, Lakay, ay Sunday. At kasabay pala niya, ay oo nga, ka-birthday niya si Boss Fred Elizalde. Ang balita negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Muling uutang ang Pilipinas sa World Bank para pondohan ang mga hakbang laban sa epidemya. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng parehong human at animal health systems para mapabuti ang paghahanda sa pandemic. Ayon sa World Bank, naghahanap ang Pilipinas ng Investment Project Financing o IPF para sa tinatawag na Pandemic Fund Resilient Philippines. Dagdag ng bangko, layunin itong ma-improve ang kakayahan ng bansa na makita, maulat at rumisponde sa existing at emerging na pathogens na may potensyal magsimula ng epidemya sa tao, hayop at ibang wildlife. Inaasahang maaprubahan ng World Bank Board ang loans sa November 28, 2025. Ipatutupad naman ng Department of Agriculture, Department of Health at Bureau of Animal Industry ang naturang proyekto. Bagaman hindi pa nagbigay ng eksaktong halaga ang World Bank, nakasaad naman sa dokumento na aabot sa $18.85 million ang proyekto o mahigit 1 bilyong piso. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56.94 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Christmas is just around the corner. Kita mo, Sister El, ang Christmas nasa kanto lang ng Kalaw. Yes, Ayan, Kalaw Lads. yes. Kanilang aginaldo sa Operation Tulong nakarating na. Oo, maagang pa-aginaldo para sa Limpak na mga 100,000. pasyente. Oo, dahil 132 days na lang, Lakay, bago magpasko, pero dahil may makulit na nagme-message sa akin, Lakay, batiin mo. ang ating reporter na si Val Gonzales ay binabati ang kanyang anak, Lakay, na si Marivon Valentine. 3 years old pa lang siya, Lakay, ngayon at nanonood daw sa atin. So batiin mo naman, Lakay, ng happy birthday si Marivon Valentine. O Valentine. Ay, Maribon, happy birthday. Happy birthday. Panagkasangay balasan ko, ha? Ito ba yung ibibili ng kotse? Ayaw ka na naman, 3 years old pa lang to. Ganun ba? Kotse-kotsehan lang muna. Bakit yung bata? Daddy, bili mo ako ng Pajero.
sabi ni Balji, napahamak na naman ako. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Pero bago sumunod si Miss May Benauhan, tatanggapin niya muna ang cheque mula sa Teodoro M. Calamasonic Plaza 136 na 100,000 para sa mga pasyente sa DZRH Operasyon Tulong. Bye-bye! Happy weekend! You'll never believe it when you see what I got you. What did you get me?